Piling galing, sagot sa inyong hiling. Muna sa susunganin. May 20 taon na higit na ako sa larangan ng naturopathy. I'm a doctor. My training's really in anti-aging medicine. I practiced for several years. Nakakatuwa na pinagkakatiwalaan tayo ng publiko. Very proud ng ating mga modelo dahil malinis, makinis at maputi ang kanilang mga kutis. Pero paano naman, Doc Hayden, kung may chismis ang balat mo, gaya ng maitim ang kilikili, yung siko, o kaya naman hindi pantay yung kulay mo. Ano kayang dapat mong gawin? Mahirap yan, Dr. Reginald. Pero yan ang pag-uusapan natin ngayon dito sa Hiling Galing! Piling galing, sagot sa inyong hiling. Happy Healing Morning mga kapatid! At kumusta naman, Dr. Hayden? Mabuti naman ako. Happy Healing Morning din sa'yo, Happy Dr. Healing Reginald. Morning. At very interesting po ang topic natin ngayon mga kapatid. Marami sa ating mga kapatid ang gustong magkaroon ng malaporselanang kutis. Naku, pero hindi yan ganun kadali. O madali nga ba? Kung namumblema kayo sa skin nyo, mayroon kayong mga dark spots or uneven skin tone, pag-uusapan natin yan at marami kayong matututunan. Pero bago ho magsimula, panoodin ho muna natin to. Gaya ka rin ba ng ibang Pinay na pinoproblema ang maitim na kilikili? Maitim na siko? O maitim na singit? Ayon sa mga eksperto, ang minsang pagsusuot ng masisikip na damit at labis na pagbibilad sa araw ang ilan sa mga dahilan kung bakit umiitim ang ibang bahagi ng ating katawan. Minsan naman, ang dead skin cells na hindi gaanong nakukuskos, pag-aahit ng kilikili, paggamit ng birth control pills, pati ng diabetes, ay maaaring maging sanhi ng pigmentation na dark spots. Kung may maitim at madilim na sikreto ang iyong katawan, paano nga ba natin ito masusolusyonan? Yan ang tututukan ngayong umaga ni Dr. Edinel at Dr. Hayden kasama ang mga kaibigan nating eksperto dito sa Hiling Galing sa TV. Kasama po natin ngayon mga kapatid ang isang napakagandang actress na si Mara Lopez. 23 years old lang po siya, pero proud siya sa kanyang kulay. At tulad ng ibang babae po na ang tingin sa hindi gaanong maputi nalulungkot, itong si Mara ay proud sa kanyang complexion. Bagamat na balitaan ko, Mara, na parang medyo problema mo rin ang ibang dark Ang spots. naging problem kasi for my body type is yung scars matagal mag-heal. And pag nag-heal siya, nagiging iba na yung kulay niya. Pero may narinig din kami na mahilig ka mag-surf. That's why you're always under the sun. I'm always under the sun. Aren't you ever bothered by yung sunlight? As much as possible, tinatry ko naman protektahan sarili ko by Sunblock. using Ayan. rash guard, okay. wetsuit, and ngayon nagka-cat na ako. Pero there was a point rin na may times na you just wanna be in a bikini to feel nice while you're surfing. Ayan, diba? exposed na So exposed ka rin. Oo. But if you wake up early, like nagigising ako ng maaga, 6 a.m., okay pa yung sunlight, diba? I think around 10 a.m., doon Ano, ako honestly, dapat. dati yun ngayon polyps na yung air sobra, so hindi ko na masasabi yun. But, since sasabi mo na mahilig ka nagbibikini, Dr. Edinel, hindi po ba problema din natin paminsan yung mga singit-singit? Curious lang ako, nag-consult ka ba sa espesyalista sa balat? Okay, Doc Hayden man lamang. Well, hindi ko siya nakikita kasi as a problem. Yung pagiging tan hindi ko, naman. Okay. yung pagiging tan ko, it's something that I actually want. And sometimes, to prepare for some roles, kinakailangan din mag-surf ako. I need to be like darker for some characters, ganun. But yung naging problem, siguro pag overexposed, tapos sunog na. Kasi iba na yung normal tan. tipong natutunan. Pag dry na, tapos namamalat na. Yeah. Diba? Ikaw mismo, ano yung ginagawa mo para ma-maintain yung skin tone mo? Yung skin tone ko, well, after surfing, let's say may sunburn, coconut oil, and it helps like moisturize. Ayan puro natural. Before, ginagawa ka ba before? Before, I use this all-natural sunblock. Gawa siya ng zinc oxide, I think. And nag-stay siya in your face for a long time. Para sa iyo, gaano kahalaga ang pagkakaroon ng pantay na kulay
pagka-morena man yan o pagka mistisang kulay? Kung makita niyo yung tan line ko, syempre hindi ko pakita ko yun, pero you would really see the bikini line. And for me, the smaller it is, the better. Kasi gusto ko, pag tan ako, tan yung buong katawan. Pag tinignan mo ang kapwa mo babae, Oo. na uneven yung skin tone, ano ang tingin mo? May mga dark spots. Okay, yung kasabay yung magsuot na laging nakaganyan, tapos Oo. maitim yung kilikili. Yan. Sige, Oo. syempre mapapansin mo na naman yun. Ano binibigyan mong advice? Well, they don't really ask for advice, pero if mag-ask mo sila nag-advise, Pero kapansin-pansin, no? Oo, I just tell them na to also protect your body. Kasi may times na ako na biglang, syempre, you just wanna do your thing na not really thinking about the physical damages, diba? Pero lately, I realize I'm not growing younger. I'm growing up. And mas kailangan mo protect mo sarili mo from wrinkles and all that. Pag nakita mo yung ibang babae na parang kulang sa alaga, anong I think impression? everyone has to take care of their skin. Mhm. Kasi yun yung pinaka-exposed sa lahat. Hindi lang exposed sa sunlight, exposed sa tao. Yun yung nakikita ng mga tao, diba? So I think for all girls, not just girls, for girls, At boys, hindi lang para sa actress at modelo, hindi lang kailangan para, kailangan lahat na you really take care of your body. Because the body is Yes. given to us for us to treasure and Yes. nice. It feels good to look good, diba? Yes. Nakasama natin kanina si Mara at tiniyati niya sa atin yung mga concerns niya sa experience niya sa pag-alaga niya ng skin, especially with regards to dark spots and uneven skin tone. Ngayon naman, kakausapin naman muna natin si Dr. Karen Lipana na isa namang dermatologist. Good morning, Dr. Lipana. Good morning, Good morning, Karen. Si Dr. Karen po is actually my best friend. And she's a dermatologist. Yes. Bakit nga ba nangingitim ang mga tuhod? Unusual cause? Actually, maraming causes. Okay. May tinatawag tayong acanthosis nigricans. Yun yung commonly na nakikita natin sa mga overweight, sa mga taong may diabetes. Usually, may itim yung mga batok nila, mga sika nila, mga kilikili nila, mga tuhod nila. May tinatawag din tayong idiopathic acanthosis nigricans. Yun yung mga genetically, usually dark-skinned individuals, mga may itim, usually yung mga non-Caucasians, kasi tayo mga Asians, diba, marami din sa atin ang dark skin. So, So, what yung mga mas common pa? Yung mga tipong galing sa sugat? pwede din yun. So, aside from acanthosis nigricans, which is a common complaint, pwede din secondary sa sugat, sa kakakamot, Nakakamot. yung pagsusuot ng masisik, rubbing. May common misconception kasi tayo na kapag hinihilod natin, puputi. Well, in fact, baliktad. So, paano pag nakasuot ka ng tight pants na laging naggaganyan? Adi, mangingitim yung dito? Pwede, kung araw-araw naman. Ay, katulad ng yung prinsipyo ng pagsusuot ng masisikip na sapatos. Anong nangyayari sa sakong mo? Pagkuskus ng kuskus. Siyempre kumakapal, umiitim. Kasi kapag kuskus ka ng kuskus, magigising mo yung mga cells na nagpo-produce ng pigment, kaya siya umiitim. Yung araw, anong... Siyempre, of course, there's cumulative sun exposure na tinatawag or yung patuloy na pag-papaaraw ng hindi nagsa-sunblock. Mas mataas yung chance na magkaroon ka ng mga tinatawag nating freckles or mga tinatawag nating mga freckles. Meron ding other causes like katulad ng pag-inom ng certain medications like Nakakatim din yun? hindi. Nagkakos din siya ng uneven pigmentation. I see. Katulad ng pag-take ng oral contraceptive pills, pag-take ng certain yung mga steroid, pwede rin yan na mag-cause ng uneven pigmentation. So maraming pwedeng maging sanhi na hindi magpapantay-pantay ang balat natin. Alam ko, pagbubuntis din, nagkakaroon Pagbubuntis din, very good. Pero ito ang aking tanong. Doon sa mga nasabi mo, nangingitim tayo, magkakaiba sila ng treatment, di ba? Ano yung mga pinaka-common? Na pwedeng, siguro sa mga kasama na kapatid natin na namumblema about uneven skin tone. Ang pinaka-common at saka pinaka-effective is hydroquinone pa rin. So, meron tayo tinatawag na, kunwari, bibili kayo ng mga whitening creams, ang hydroquinone ang commonly na binibigay ng mga doktor. Over-the-counter ba yan? Usually, ang hydroquinone, pag greater than 2% siya, hindi na siya over-the-counter. Ano pa bang ibang pwede? Siyempre, popular dito ang mga Kojic soap, papaya soap,
merong lactic acid and mandelic acid. Glutathione, yan. Lagi paborito na yun ng mga Pinoy. Ang glutathione is, syempre, nagka-come siya into different forms. Yung glutathione soap, Aha. glutathione tablets, IV glutathione. So, iba-iba pa rin ang opinion. Paano ba yan? Kasi may iba nagsasabi effective daw, yung iba sabi hindi, yung iba sabi yung IV mo, yung tinutusok, yung injection, nag-work, pero yung mga oral daw, hindi. Ano bang kasunduan ng mga dermatologists dito? Actually, wala pang kasunduan. Syempre, may mga grupo na nagsasabi na after mga 10 sessions, nag-work siya, may grupo rin nagsasabi na hindi totoo kasi wala pang enough na evidence to prove na it really works. So, ako, nag-gugulatayan ako IV para sa aking liver. Yes, kasi sabi nila, ang glutathione daw is an antioxidant for the liver. Yes. Side effect lang, yung skin white. Dr. Karen, yun namang mga commonly ginagawa ng mga Pinoy, pero mali. Paghihilot, Paghilot. yung excessive scrubbing. Para pumuti. Excessive scrub. Nire-recommend naman talaga exfoliation, hindi naman talaga everyday. Siguro 3 times a week or once a week is fine. Meron ako mga alam na nagpapahid ng pang-exfoliate para mawala yung itim, pero lalong nangingitim. Pag matagal nilang ginagamit, nasusunog tapos nangingitim. Self-medicating. Yung bili tayo ng bili ng kung ano-ano para magbalat tayo. Mali din yun. So, hindi po ba nagbalat ka, pumuputi ka? Hindi. Especially kapag hindi ka nagsa-sunblock. Di So, ba? paano yung kilitiling maitim? Okay. Actually, yan ang problema ng mga Pilipino. Hindi lahat ng Asians, pero usually mga Pilipino. So, marami nang develop, merong mga chemical peels na tinatawag para pumuti yung kilikili. Una-una, sana mawala mo na yung buhok. Kasi kapag shave ka ng shave, So, parang rub ka rin ng rub. kuskus, Oo. oo. Number 2, yung mga deodorant, meron siyang tinatawag na aluminum chloride na ang side effect ng paggamit ng aluminum chloride is pag-itim ng balat. So, syempre kung nag-deodorant ka pa rin, shave ka, kahit na mag-peel ka na mag-peel or mag-whitening ka na mag-whitening or magpa-laser ka na magpa-laser ng kilikili mo, babalik at babalik pa rin siya. Pwede tayo mag-peel, may mga chemical peels na tinatawag, merong mga lasers na for whitening na available, meron din tayong mga pinapahid na merong mga arbutin, kojic acid, at saka very, very mild percentage ng hydroquinone. Pero alam niyo, meron ako i-share na sikreto. Si Dr. Karen, hindi ko siya nagtatry magpaputi. Kaya tutuwan-tuwa ako sa kanya. Kasi, alam niyo, bilang Pilipino, dapat proud talaga tayo sa kulay natin eh. Ibang usapan, syempre, pag hindi pantay-pantay, pero yung mismong kaymangging kulay natin, dapat proud tayo dito dahil ito ang nagpapapinaw sa atin. Thank you so much, Karen. Mga kapatid, marami po tayong natutunan kasama si Dr. Karen kanina. Ngayon naman ay ituturo ko sa inyo ang iba pang paraan kung paano mapapaputi ang ilang bahagi ng ating katawan na umiitim. Kasama ang ating mga modelong nagagandahan, magdadagdag pa po ako ng mga kaalaman tungkol dito sa pamagitan ng aking Healing Galing Tips. Bukod po dun sa mga nabanggit ni Dr. Karen kanina na kojic soap or papaya soap, no? Maari din pong gamitin na pampaputi ang banana soap at makikita nyo ang kaibahan ng banana soap. May mga speckles po siya, no? May mga speckles. At ang lemon soap, ito naman pong clear, no? Ang lemon soap natin. Pero kung wala kayong sabon, no? Na magagamit, pwede po ang lemon at kalamansi. Pero hindi pwedeng kainin ang saging bilang pampaputi. Kailangan po ay gagawin itong sabon. Kailangan ipaprocess siya. Pero ang lemon, may tanong din ang ating panauhin na si Mara kanina. Kung pwede siyang pumuti sa kaiinom ng lemon, hindi din po. Kailangan direktang i-apply sa balat, no? Dahil yung acidity ng lemon or kalamansi ay tumutulong para mapaputi yung affected area na gusto nating paputiin, no? At ang mga modelo nating nagagandahan, subukan natin kung paano nila i-demonstrate, no? Ang isa, bagamat hindi maitim ang siko, ay i-demonstrate po niya ang paggamit ng kalamansi at ang paggamit naman ng lemon para sa tuhod, no? So, ikukuskus nyo yan, okay? Ikukuskus sa siko. Yan. Siguruhin lamang na walang sugat o gasgas yung siko, ha? Nang sa gayon ay hindi naman mahapdian. Medyo ipipress ng kaunti pa yung
kalamansi para mag-produce ng katas. No, ganun din, dito sa tuhod, ayan, itong sexing tuhod na ito press ng kaunti yung lemon para lumabas yung katas ng lemon. Araw-araw po itong gagawin, lalo na bago maligo, no? Tapos patuyuin ng kaunti at saka pwede na ninyong idiretso sa pagligo matapos po ang pag-a-apply ng lemon at kalamansi. Thank you very much, ladies. Maraming salamat sa ating mga modelo. Pwede nyo nang baunin ang inyong lemon at kalamansi, ha? Thank you very much. At syempre, yung ilan po nakasama rin sa balat na pinoproblema yung panunuyo ng balat. Sasabayan po natin ang hydrating diet para hindi nanunuyo ang balat kahit wala tayong lotion. Paano yung hydrating diet? Di iinom tayo madalas ng tubig, makakatas ang prutas na madalas kainin, at masasabaw ang ulam, na? Alright, ngayon naman po ay sasagutin na natin ang ilang mga katanungan mula sa ating mga kapatid. May message po sa atin sa Facebook mula sa Marilao, Bulacan. Ito po ay galing kay Dayan Jaime. Ang sabi niya, maputi naman po ako, pero yung bato ko ang itim. Ano po kaya ang dahilan? Paano ko po ito papuputiin? Problema po yan kung napapansin natin na ang buong katawan natin ay maputi, pero natatanging ang batok ay nangingitim. Kahit nga hinihilod na sa pagligo, ano po, kahit gamitan ng banana soap or lemon soap, papaya or kojic, hindi pa rin puputi yan kung may problema pong iba. At maaring isa sa mga problemang yan ay fatty liver. Yung mga nakikita po natin na discoloration doon sa balat, yung iba sa noo, yung iba sa batok, at ang iba naman ay nasa mukha. Parang yung pinag-uusapan po namin kanina na sa underarm naman, no? May color din po tayo, at sa Santa Mesa naman galing ito. Si Karen Espiritu. Yes, Karen. Happy healing morning. Good morning, Doc. Tatanong ko lang po, bakit ganon? Natatakpan naman po lagi yung singit ko. Hindi naman po siya na-expose sa araw. Pero bakit ang itim? Ayun. Huwag mo ipapasilip sa iba yan. Kailangan, secret lang natin yan, ha? Alright. Minsan kasi sa pagmamadali natin sa pagligo, nakakaligtaan natin, Karen, yung mga singit-singit, no? So, wag natin kalilimutan ang medyo tatagalan ang pagbababad ng sabon dyan, lalo na kung may banana soap or lemon soap ka, or even papaya soap or kojic soap, no? Bababad mo ng konti at saka mo pagtsatsaga ang kuskusin. Pero, don't overdo it. Narinig niyo yung sabi ni Dr. Karen kanina, ang ating dermatologist, di ba? Alright, sana nasagot ko ang iyong katanungan. Maraming salamat po, Dr. Thank you very much, Karen. At may tanong din po mula kay Alvin Maraya. Dito po sa studio naman, no? Hi, Alvin. Happy healing morning. Ano ang tanong mo? Hi, Doc. Tanong ko lang, Doc, kasi meron akong cousin. Medyo maitim po talaga siya, dark complexion po siya. So, ano po yung mga ways or paraan na pwede niyo pong i-advise? Babae ba siya o lalaki? Babae po siya. Babae. Ayaw niya ba ang morena na kutis nating mga Pilipina? Anyway, kung gusto niyang pumuti, number 1, hindi nagbibilad ng madalas sa araw. Diba? At number 2, mamili siya. Gusto niya ba itong mga acidic sources nitong lemon or kalamansi na ikukuskus niya bago siya maligo at medyo patutuyuin ng konti? Or pwede rin siyang maging ala Cleopatra na magbababad siya sa gatas, no? Kasi ang gatas din po ay nagtataglay ng pampaputi, at syempre yung fats galing sa gatas ay may moisturizing effect. Alright? Maraming salamat sa iyo. At mga kapatid, may gusto ba kayong itanong sa akin? Libre po ang health advice namin, at narito po ang dapat ninyong gawin. May tanong ba kayo kay Dr. Edinel? Mag-iwan lang na mensahe sa facebook.com/healinggalingofficial o mag-email sa amin sa healinggaling@ymail.com. Pwede rin kayong tumawag o mag-text sa Healing Galing sa TV hotline 0929-295-3555. Maraming salamat po sa ating mga bisita ngayon. Nagpapasalamat kami kina Mara Lopez, si Dr. Karen Lipana, and of course sa ating mga kapatid, mga panauhin na nandito ngayon sa studio. Alam niyo, happy po kami na makatulong sa inyo para maging mas healthy kayo. Ako po si Dr. Hayden Ko. At ako naman po si Dr. Edinel Calvario. See you tomorrow! Sagot po namin ang inyong hiling na gumaling dito sa Healing Galing!